our Lord Jesus Christ. Praise to you, Lord Christ. Please be seated. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kaya blessed morning mga kapatid. At welcome po sa ating morning Mass. Sana'y sa patuloy nating pakikinig sa Diyos, sa salita ng Diyos, ay mabuksan ng ating kaisipan, paano maintindihan ang mga bagay-bagay. Lalong-lalo na sa kordero ng Diyos. Okay? Maraming mga hindi naniniwala kay Kristo bilang kordero. Ibig sabihin ng kordero ay handog, alay para sa ikakaligtas ng mga kasalanan. Sa Old Testament, ginamit din itong dugo bilang pagliligtas. Di ba? Sa Exodus 12:13 na ang dugo ang magsisilbing palatandaan ng mga bahay upang maligtas sa kamatayan. Okay? Lahat ng bahay na makita kong may pahid ng dugo ay lalampasan ko at walang pinsalang mangyari sa inyo. Okay? Sa bagong tipan, si Kristo na, ang dugo ni Kristo bilang kordero ng Diyos ang maglilinis ng kasalanan ng sanlibutan. So ang dugo ni Jesus, ang kanyang paghandog ay magdadala ng katubusan para sa Israel. So hindi lang sa Israel kasi nung nangaral na si Kristo, ay pati yung mga hintil ay nakasama na sa grace of God. Kasi hindi nakikinig ang mga Hudyo, so napunta sa mga hintil yung para sana sa mga Hudyo. So yung pagliligtas ni Kristo ay pangkalahatan, hindi lang sa Israel. Lahat ng kumikilala sa Kanya, naniniwala, ay magkamit ng kaligtasan, maging buhay na walang hanggan. So, ang unang nagpatutuo, siyempre ang unang sinugo ng Diyos para ipahayag kung sino ang kordero ay si Juan Bautista. May binanggit naman si Juan sa gospel natin na ang nagsugo sa kanya, ang nagsabi na kapag manatili sa kanyang Espiritu Santo, anong sabi doon na kapag manatili sa kanyang Espiritu Santo, siya ang magbautismo sa Espiritu Santo. At sabi ni Juan, pinatunayan ko ngayon na siya nga ang anak ng Diyos. So walang iba ang kordero, kundi ang anak ng Diyos ang magliligtas ng kasalanan. So dito alamin natin, ano bang ibig sabihin ng kordero? Biblically, Old Testament, talaga sila ay nag-aalay ng lamb o kordero. Isa lang ang kanilang layunin upang patawarin ang iyong kasalanan. Once na ikaw ay naghandog, and then yung dugo na yon ang maglilinis sa iyong mga kasalanan. So yun ay tradisyon na ginamit sa Old Testament. Kaya lang sa New Testament, hindi na yung mga lamb kasi taon-taon kasi silang nag-aalay, naghahandog. Baka sayang naman yung mga hayop na yun. Sa New Testament, hindi na taon-taon, kundi isahang paghahandog ni Kristo at sapat na yon. At sabi nga ng mga Hebreo, yun ay sapat na at magpakailanman. So maganda yon. Magandang definition yun ng mga panulat ng mga taga-Hebreo. So Jesus ang kordero ng Diyos. Ito ang pahayag ni Juan Bautista sa John 1:36. Sabi ni Juan, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos. Then John 1:39, wika ni Juan, tingnan ninyo siya ang kordero ng Diyos nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Verse 30, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin, sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. So minsan ito, nakakalito din ito. Dahil alam naman natin na bago ipinanganak si Jesus ay bago naglilihi si Maria ay nagbubuntis na si Elizabeth. Ayon sa scholar, mga historian, 6 months ang agwat. Kung sa naisulat natin December 25, ay di June pa lang ay naipanganak na si Juan Bautista. Pero dito ipinahayag ni Juan na sabi niya, siyang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Sa panahon ni Kristo, binanggit din niya na bago si Moses, I am. Diba? Sabi niya, ipinanganak na siya bago pa si Moses. Kaya mga Pariseo,
nag-disagree. 33 ka lang. And then yung si Moses at si Abraham ay matagal nang patay. So, ang nakikita natin dito, malaking possibility na nag-exist. Nag-exist na talaga si Kristo. Kung basihan natin yung pahayag ng Ama, ay nag-exist na si Jesus bago pang daigdig. Pero sa panulat ng mga writers, kung yun ang basihan natin, talagang malaking possibility na nag-exist na si Kristo. Kasi sinabi niya bago pa si Moses, si Abraham, I am. Then dito rin, binanggit ni San Juan na sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. And then sa Bible Times, na isulat sa mga gospel, na 6 months ang agwat nila ni Juan at ni Kristo. Kumbaga, mas matanda pa ng 6 months si Juan kumpara kay Kristo. So yun ang nakita natin sa biblical writings. Pero sa panulat, sa pahayag ng Ama, nag-exist na si Kristo bago palikhain ng daigdig. Kasama si Jesus sa paglikha ng daigdig. So nakita, sabi ni Juan, verse 32, nakita ko ang Espiritu na bumaba na parang isang kalapati na buhat sa langit at nananatili sa Kanya. Ang nagsugo sa akin, sino bang nagsugo kay Juan? Ang Ama. Ang nagsabi, kung kanino mo makitang bumaba at manatili ang Espiritu, siyang magbautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ay sabi ni Juan, pinatutuhanan ko ngayon na siya ang anak ng Diyos, ang kordero ng Diyos. Ngayon, ano ba ang kahulugan ng kordero? May magandang mga interpretasyon dito na noon kasi, kung mag-aalay ka noon ng kordero, 1 year ang kanyang duration. Kumbaga, dapat ang mga Hudyo noon taon-taon na mag-alay sa Diyos para linisin ang kasalanan. Dito kasi si Kristo ay tinawag na perpekto ng handog at isahang paghandog, pangkalahatan. Okay? Para sa ikakaligtas ng marami. Kaya tinagurian siyang kordero ng Diyos o handog ng sanlibutan para sa paglilinis ng kasalanan dahil, kumbaga, siyempre, dugo siya, mula siya sa Ama. Kumbaga, kung tayo ay sa pamamagitan ng dugo ni Kristo, maging banal ang tao. Kaya nga, kung bakit tinawag tayong mga anak ng Diyos o gawing banal ni Kristo ay dahil sa dugo na yon. So, maging anak din tayo ng Diyos. Yung kanyang katawan at dugo, magiging, kumbaga, matransmit sa atin yung mga mananampalataya. So, maging kagaya tayo. Yun ang kanyang pahayag. Na kung paanong siya'y muling nabuhay, namatay muling nabuhay, ganun din tayo. Yung mga mananampalataya. Dahil sa dugo na ito, ginawa tayong banal. So, magandang pagnilay-nilayan yan. At dapat nating pasalamatan na ginawa ito ng Diyos. Imagine, ibinigay niya kanyang bugtong na anak para iligtas ang sanlibutan. Hindi upang hukuman, hindi upang to condemn, but to save. So yun ang pinaka plano ng Ama sa kanyang sa daigdig na ito sa John 3:16. So yan, nakita natin na ang pagiging kordero ng Diyos ay para sa pagliligtas ng kasalanan. Okay? Sapat na yun, hindi na taon-taon. Kasi traditional na mga Hudyo noon, taon-taon sila dapat. Kasi sa panahon natin ngayon, wala na rin ganun hindi na handog. Okay? Pananampalataya na. Once na kumikilala ka kay Kristo, sumasampalataya, ma-reassure mo ang kaligtasan mo. So hindi na paghahandog. Okay? Kasi naghandog na si Kristo, yun ay pang-isahang handog ay sapat na. Si Pedro, may panulat din si Pedro tungkol sa kordero. Sa 1 Peter 1:18-19, sabi ni Pedro, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. May issue din noon na dapat bayaran mong ganito para maligtas ka. Dapat magbigay ka ng ganito sa templo ng Diyos, mag-alay ka ng ganito para patawarin ka. So may mga ganong tradisyon noon na sinabi ni Pedro ngayon na hindi na dahil sa pilak o ginto, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Doon tayo naligtas. At maniniwala ka lang, yan, may malaking possibility sa tao na kilalanin ka rin ng Panginoon. Dapat sumampalataya. Kasi mahalaga yung sumampalataya sa Kanya. Siya'y tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. Siyempre, anak ng Diyos, walang dungis yon.
at kapintasan. Itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig. Yan. Binanggit rito ni Pedro na bago ang daigdig ay itinalaga na si Jesus. Okay? Although may mga tradisyon noon, pero meron talagang propesya na darating ang anak ng Diyos para sa pagliligtas ng marami. Okay? So, binanggit ni Pedro na itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Yan. Huwag nating kalimutan yung pagdating ni Kristo at yung panahon natin ngayon ay nasa huling araw na tayo. Binanggit ni Pedro, 1,000 years of man is just only one day for God. So 2024 tayo, 2 days pa lang sa Diyos. Mga nasa huling araw na tayo, baka mga ilang araw na lang sa oras ng Panginoon, sa panahon ng Panginoon. Sa Pahayag 5:12, okay, maganda rin itong observation. Kasi nung napagtagumpayan ni Kristo ang lahat ng ang kanyang misyon, yung kamatayan na pagtagumpayan niya, umakyat siya sa langit. Ang mga anghel ng Diyos, ito umaawit ang mga anghel ng Diyos. Ang korderong pinatay, pero awit ito ganito ang kanilang awit. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat tumanggap ng kapangyarihan, yan, kayamanan, karunungan, kalakasan, kaluwalhatian, papuri at paggalang. So yun ang awit ng mga anghel sa kalangitan sa tagumpay ng kordero na si Kristo. Pahayag 5:13, umaawit ang bawat nilikhang nasa langit. So hindi lang anghel, ang lahat ng mga nilikhang nasa langit umaawit, nasa lupa. Siyempre umaawit din tayo, papuri sa Diyos. Nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. So hindi lang tayo ang nilikha ng Diyos, meron pang kaharian sa ilalim ng lupa, nasa dagat. So may kaharian pa sa dagat. Lahat ng mga naruroon sa nakaupo sa trono at sa kordero, yan, at sa kordero ang papuri, ang karangalan, ang kaluwalhatian at kapangyarihan magpakailanman. So yan, pangako na yan ng Diyos na kung paanong siya'y nabuhay muli at maghaharing magpakailanman. Tayong mga sumasampalataya din sa Kanya, mabubuhay muli at mabubuhay magpakailanman. Si Jesus ay maghahari magpakailanman. So darating yung panibagong langit at lupa o panibagong Jerusalem. At sumagot ang 4 na nilalang kay sa Pahayag 5:14, sumagot ang 4 na nilalang na buhay, Amen, at nagpatira pa ang mga matatandang pinuno at nagsisimba sa kordero. So talagang sinasamba si Jesus. Siya ang kordero ng Diyos. So malinaw na ang interpretasyon natin sa kaligtasan ay sa pamamagitan ng kordero, ang dugo, ang handog ni Kristo, ang dugo ang maglilinis. Sa panahon ni Moses, kapag naghandog sila, ginamit din yung dugo na pangwisik. For example, i-bless ka ni Moses. Yung dugo na yon, yung dugo na yung hayop na inialay mo, yung dugo ng hayop na yon, yun ang i-bless sa iyo para patawarin ka. And then dito naman sa Exodus 12:13, pinapahid nila sa bahay, sa pintuan ng bahay para hindi sila mapasukan ng salot. Kasi merong the 12 plagues of God na kapag may dugo sa pintuan, hindi mamamatay ang panganay ng mga anak, pati mga hayop. So may pangako ang Diyos sa dugo. Ayaw, huwag kainin ang dugo. Pinagbawal yan sa Old Testament kasi ang dugo ay buhay. Diyan dumadalo yung buhay. So, yan, dapat maintindihan natin na si Jesus ang kordero ng Diyos. Ang kanyang katawan at dugo ay pagliligtas. Diba sa banal na misa, binabanggit natin na ang katawan ni Kristo, ang kanyang kupa ay kaligtasan. So, malinaw yan na pinapahalagahan natin yon. Kasi yun ay presence of Christ. Sa panahon na pinapahalagahan din natin yung the body and blood of Christ, ay ginagawa natin yun bilang pag-alaala sa Kanya. So naway maintindihan niyo ito. Amen. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us all stand. Let us